Pitong bagay na maaaring makaapekto sa itsura ng iyong unborn baby. Ang pinakaunang tanong sa isip ng isang ina ay karaniwang iisa. Ano ang itsura ng kanyang magiging anak? Ang mga factors na nakakaapekto sa itsura ng sanggol ay gumagana na bago pa ito isilang sa mundo. May mga pagkakataon na ito ay nagaganap pa bago ang pagbubuntis. Siyempre, ang mga magulang ang may pinakamalaking impluwensya pagdating sa itsura ng sanggol. Ngunit may mga bagay din bukod sa DNA na maaaring makaapekto sa itsura ni baby. Bilang isang ina, marahil ay nare-realize mo kung paano ang lahat ng iyong ginagawa ay nakakaapekto sa pagdevelop ni baby. Kasama na rito ang kanyang itsura. Hindi lamang depende sa iyong partner kung ano ang magiging itsura ng munting anghel mo, kundi pati na rin ang kapaligiran kung saan ka nakatira, ang iyong dieta at iba pa. Narito ang ilan sa mga bagay na nakakaapekto sa itsura ng iyong munting anghel. Number 1, DNA game. Lahat ay alam na ang DNA ay may malaking papel pagdating sa pagtukoy ng itsura ng sanggol. Bagamat parehong nagmumula rito ang mga genes ng mga magulang, hindi naman lahat ng ito ay ipinapasa sa sanggol. Sa simpleng paliwanag, ang iyong anak ay magiging kombinasyon ng DNA ng parehong magulang. Number 2, building blocks for baby. Ang acid folic ay itinuturing na mahalaga sa panahon ng pagbubuntis dahil ito ay tumutulong sa pagbuo ng gulugod ng sanggol. Sa katunayan, ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng spina bifida. Kaya't maraming doktor ang nagpapayo ng mga supplements ng folate. Kaya't maaari rin itong makaapekto sa itsura ng sanggol. Number 3, travel routine. Ang travel habits ay maaaring makaapekto sa itsura ni baby. Ang madalas na pagta-travel sa eroplano ay maaaring magdulot ng pag-expose ng developing fetus sa radiation na kilala na masama para sa sanggol. At maaari rin itong makaapekto sa kanyang itsura. Kaya't kung kailangan mong mag-travel ng malayo habang buntis, maaari mong konsultahin ang iyong doktor. Number 4, complexion genes. Kung ikaw at ang iyong partner ay may magkaibang kulay ng balat, maaaring magkaiba rin ang kulay ng balat ng inyong sanggol. Madalas napapansin na ang mga magulang na may mapuputi ang kulay ng balat ay may mapuputing anak, at ang mga magulang na may kayumangging kulay ng balat ay may kayumangging mga anak. Hindi lang iisa ang genes ang nagpapakilos sa kulay ng balat ng sanggol, kundi isang kombinasyon ng iba't ibang genes. Number 5, fitness matters. Ang mga habits, lalong-lalo na ang kalusugan, ay maaaring makaapekto sa itsura ng sanggol. Halimbawa, kung ang nagdadalang tao ay sobra sa timbang, maaaring sobra rin ang timbang ni baby. Hindi kailangan na ikaw ay aktibo bago magbuntis. Ang regular na exercise sa ilalim ng pangangalaga ng doktor habang buntis ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng epekto ng iyong timbang. Number 6, hold back on caffeine. Kung ikaw ay buntis at mahilig sa kape, subukan na limitahan ang iyong pag-inom ng caffeine sa 200 mg kada araw habang buntis. Maaring magdulot ito na magkaroon ng epekto sa laki ng iyong sanggol sa oras ng kanyang kapanganakan. Maaring ito ay maging mas maliit at payat kesa sa normal. Number 7, give me more sunshine. Bagamat mahal natin ang ating sunscreen, alam natin ang kahalagahan ng sikat ng araw at vitamin D. Ang kulang sa sikat ng araw ay maaaring magresulta sa pagsilang ng sanggol na may mababang timbang. Kaya't siguruhing makakuha ng sapat na sustento na ito sa panahon ng pagbubuntis. Ngayon, mas may kaalaman ka na tungkol sa mga bagay na maaaring hindi mo namamalayan na makakaapekto sa itsura ng iyong sanggol sa panahon ng pagbubuntis. Sana'y makatulong ang impormasyon na ito sa inyo. Good luck mga mamshies!